Hayaan mo na siyang magpakalasing. Ayusin kong isang guest room at dito mo na siya patulugin. Tumayo na si Almira at iniwan ang dalawa. Hindi ba ako karapat-dapat magkaroon ng mga magulang? Bulong ni Oscar habang nakatungo. Napabuntong hininga si Samuel. Talab na talaga sa alak ang binata at lalong dumaldal. Mabuti na lang at wala ng asawa niya. Lumapit siya ng upo dito at inakbayan. Nagkamali ka ng iniisip. Nandito kami at tanggap bilang anak. Namumungay ang mga mata ni Oscar dahil sa kalasingan nang tumingin sa Ginoo. Lumaki ako ng walang mga magulang. Napasinok siya sabay kumpas ng kanang kamay sa hangin. Tapos, kinahihiya ako ng asawa ko sa mga magulang niya. Iho, hindi kanya ikinakahiya. Naging komplikado lamang ang lahat sa pagitan ninyo. Lalo na't kakasimula niyo pa lang sa relasyon niyo ngayon. Paliwanag niya sa binata kahit alam niya hindi siya nito maintindihan. Muling napasinok si Oscar at nanliit ang mga matang nakatitig sa Ginoo. Paano mo alam? Nabubulol ng tanong nito sa Ginoo. Ang mabuti pa, bukas na lang tayo mag-usap. Magpahinga ka na at lasing ka na. Inalalaya niya itong makatayo. Gusto ko pong puntahan sa bahay nilang asawa ko. Gumewang siya sa pagkatayo at nahilo. Mabuti na lang at nakaalalay ang Ginoo sa kanya. Inihanda ng mami mong silid mo. Ang sarap pakinggan na sinabi ng Ginoo. Napangiti siya at yumakap dito. Kahit ngayon lang, gusto niyang maramdaman ng presensya ng isang mga magulang. Gusto niyang maranasang may ama't inang nag-aalala sa kanya. Pero nang maalalang asawa ay nalungkot na naman siya. Daddy, napangiti si Samuel ang tawagin siyang ama ng binata. Naipangako niya sa sarili na ipaparanas ditong hindi naranasan sa mga magulang kapag naging maayos na ang pagitan nito at ang anak niya. Hindi ko po alam ang bahay ng asawa ko, maktol ni Oscar at parang iiyak na. Pumalatak si Samuel at persahan ng inakay ang binata at paakyat sa hagdan. Panay reklamo to at tinatawag ang anak niya. Pagkapasok sa guest room ay wala na roon ang asawa. Tinulungan siya ng katulong na mahubad ang sapatos ng binata. Ako na pong bahala sa kanya, sir. Bilin po ni Ma'am Almira ay sundan niyo siya sa silid ni Senyorita Juliet kapag tapos ka na dito. Ani ng katulong. Biglang napatuwid ng tayo si Samuel. Nakauwi ng anak ko? Opo, at mukhang may problema dahil umiiyak. Nilingon ni Samuel si Oscar. Mukhang nakatulog na ito at hindi sila naririnig. Mabilis siyang lumabas ng silid at pinuntahan ng anak. Nang bumukas ang pinto ay makita si Almira ang asawa ay sumenya sa dito na huwag maingay. Dahan-dahan niyang binitawan ang palad ng anak at bumangon. Pati sa pagbabasa kami naging maingat siya upang hindi makalikha ng ingay. Inayos niyang kumot ng anak bago umalis. Napangiti si Samuel habang pinagmamasdan ng ginagawa ng asawa. Talagang hands-on ito sa pag-asikaso sa anak nila kahit malalaki na. Tinatabihan nitong anak nila hanggang sa makatulog kapag masama ang pakiramdam o masama ang loob. Nagpatiuna siya sa labas ng silid at sumunod ito. Kamusta si Oscar? Tanong ni Almira sa asawa pagkasara ng pinto. Ayun, nakatulog na dahil sa kalasingan. Ang anak natin, ano nangyari? Bumuntong hininga si Almira at pumasok na muna sa silid nila bago sinagot ang asawa. Hinati siya ni Ken na napainom din ng isang kanyang beer. Nasaan na palang batang yun? Hanap niya sa pamangkin habang sinasara ang pinto. Nasa kabilang guest room at hindi ko na pinauwi. Pero ang anak mo'y umiiyak kanina. Nangunot ang noon ni Samuel. Umiyak? Sinabi ba sa'yo kung bakit? Dahil sa lalaking mahal niya. Kapag nakilala kong hayop na yun ay hahabulin ko siya ng itak. Mukhang natisod si Samuel sa kinatayuan dahil sa narinig. Galit na galit ang asawa niya sa lalaking tinutukoy nito. Bakit? Anong ginawa sa anak mo? Kabado niyang tanong. Isa siyang managot kapag nalaman ng asawa. Gago siya at pinaiyak ang baby girl ko. Inis na naupo si Almira sa kama. Sinabi ba ang dahilan kung bakit umiyak? Sinimangutan ni Almira ang asawa. Mukhang hindi kasi ito nagagalit sa lalaking tinutukoy niya gayong siya ay gigil na. Wala, pero hindi pa rin tama na hinayaan niyang umiyak ang anak natin. Saka hindi naman yan iiyak kung walang ginawa na hindi maganda sa anak natin ng lalaking yon. Napakamot sa ulo si Samuel at sa kanilapitan ng asawa. Honey, baka naman nagkatampuhan lang. Natigilan si Almira at napaisip. Habang tulog ang anak ay narinig niyang nagsusorry ang anak sa lalaking tinatawag na sweetie. Basta. Hindi pa rin tamang ginawa niyang pagpapaiyak sa anak natin. Alright, ang mabuti pa'y matulog na rin tayo at bukas pag-usapan ng tungkol dito. Paglalambing ni Samuel sa asawa. Ayaw niyang sabihin ng totoo sa asawa at baka ma-outside di Colombo siya lalo na't galit ito. Bahala na bukas. Magpe-pretend na lang siya na hindi niya alam na si Oscar ang mahal ng anak nila para safe. Hindi naman siguro siya ilalaglag ng anak sa ina nito. Nasa po ni Oscar ang ulo ng magising. Sanay naman siyang uminom pero first time niyang malasing ng gusto kagabi. Pagtingin niya sa paligid ng silid ay hindi pamilyar sa kanya. Napapikit siya ng mariin at inalalang nangyari kagabi. Shit, what I've done last night.
Muli siyang napatingin sa paligid. Hindi nga panaginip lamang ang nangyari kagabi. Totoo ngang napunta siya sa ibang bahay. Nahihilamos niya ang kanang palad sa mukha at nahiya sa sarili. Hindi lang kasi siya basta naligaw ng bahay na inuwian kagabi. Hindi niya alam ngayon kung paano harapin ang mag-asawa. Kakahiya, alam niyang gusto siya ng mag-asawa para sa anak ng mga ito. Pero nagawa niya maglabas ng sama ng loob sa mag-asawa tungkol sa asawa niya. Ano na lang ang isipin ng mga ito sa kanya? Pakiramdam ni Oscar ay dumoble ang sakit ng ulo niya. Pagtingin niya sa orasan ni lagpas 8 na ng umaga. Kahit masakit ang ulo ay nagmamadali siyang bumaba ng kama. Dumiretso siya sa banyo na naroon lang din sa silid. May nakita siyang bagong toothbrush kaya ginamit na niya. Ayaw niya humarap sa mag-asawa na amoy alak ang hininga. Napangiti si Almira nang makitang pagbaba ni Oscar sa hagdan. Binitawan niyang binabasang dyaryo at nilapitan ng binata. Good morning po ma'am, nahiyang bati ni Oscar sa ginang. Good morning iho, kamustang tulog mo? Nagpahanda ako ng maiinom mo para mawala ang sakit ng ulo mo. Dahil sa nainom mong alak kagabi, inakay niyang binata paupo sa sofa. Ayos lang po ako at pasensya na po sa abala kagabi. Napakamot si Oscar sa batok at nahihiya pa rin sa ginang. Hinanap ng tingin niyang asawa nito ngunit hindi niya makita. Huwag ka nang mahiya sa amin iho, parang anak ng turing ko sa iyo. Kahit hindi ang anak ko, mapapangasawa mo. Ngumiti siya sa binata at tinapik ito sa balikat. Nahihiyang ngiti pa rin ang pumaskil sa labi ni Oscar. Naalala niyang bigla ko anong mga pinagsasabi kagabi. Dahil sa sama ng loob, mabuti na lang at mabait ang asawa at hindi maapektuhan ang pagiging magkasosyo nila sa negosyo. Gising ka na pala, halika't samahan mo ko magkape sa garden. Aya ni Samuel sa binata pagkababa sa hagdan. Good morning po sir. Bati ni Samuel sa Ginoo at bahagyang nagyuko ng ulo sa harapan nito. Napangiti si Samuel sa binata. Okay na ba ang pakiramdam mo? Opo, pasensya na po talaga sa abala kagabit kung ano pang mga sinabi ko. Huwag mo nang isipin yun at normal na sa edad ninyo ang mapapainom kapag may problema. At masaya kaming mag-asawa dahil dito mo naisip pumunta kagabi. Gumana pakiramdam ni Oscar dahil sa mag-asawa. Nakapag-isip niya siya at ayusin ang sarili sa buhay at ang pagsasama nilang mag-asawa. Napatigil sa paghakbang si Ken nang makitang taong kausap ng parents ng pinsan. Sa unang akala niya na malikmata lamang siya, pero nang marinig ang boses nito ay nakumpirma niya si Oscar ngayon. Ang aga naman niyang nahanap si Juliet, naibulong niya sa sarili bago nagpatuloy sa paghakbang pababa sa hagdan. Napatingin si Oscar sa hagdan nang maramdamang may nakatingin sa kanya. Nagulat pa siya na makilalang lalaking bumababa sa hagdan. Iho, ito nga pala si Ken. Nagagalak na pakilala ni Almira sa pamangkin kay Oscar. Hindi magawang ibuka ni Oscar ang bibig at napatitig ng husto sa mukha ni Ken. Parang biglang sumakit muli ang ulo niya. Sa pagkakaalam niya ay babaeng anak ng mag-asawa. Pero bakit lalaki ang nasa harapan niya ngayon? Hindi na siya nagulat kung ito ang anak ng mag-asawa dahil alam niyang mayaman ang huli. Pero hindi niya alam na bisexual to? O baka naman nagpapanggap na lalaki? Tama, magaling magpanggap ang huli at nabiktima na siya doon at napagkamalan niyang kalaguyot ni Juliet. Bumaba ang tingin niya sa katawan ng kaharap at nangunot ang noo. Kahit anong gawin niyang suri sa katawan ng huli ay wala siyang napapansin na palatanda ang babae ito. Naipilig niyang ulot na paisip ng husto. Naglakbay pang tingin niya sa ibaba ng katawan ng huli. Habang nag-iisip pa rin pero ang boses niya ay naudlot ng paglalakbay ng isipan niya nang magsalita ang kaharap. What the hell? Naitakip ni Ken ang mga kamay sa hinaharap nang doon na matuon ang tingin ni Oscar. Hindi niya alam kung ano bang iniisip nito at ganoon na lang kumakatingin sa kanya. Nababakla ka na ba? Parang natauhan si Oscar nang marinig ang malagom na boses ng kaharap. Lalaki nga ito't hindi lamang nagpapanggap. Nagtatanong ang tingin niya sa ginang na marinig ang tawa nito. Ang asawa nito'y mukhang clueless din tulad niya sa hindi malamang dahilan at nakatihindi sa kanya. Lalong natawa si Almira habang palipat-lipat ang tingin sa tatlong lalaki. Halos sumagalpak na siya ng tawa ng parehong tumingin sa kanyang tatlo at nagtataka kung bakit siya tumawa. Lumapit siya kay Oscar at kumapit sa braso nito. Iho, hindi siyang anak namin. Tukoy niya kay Ken. Napamura sa isipan si Ken at kaya pala ganun ang paraan ng tingin sa kanya ni Oscar. Ay dahil napagkamalan siya. Muli siyang napamura at halos siya lang ang nakakarinig na mapagtanto ang sitwasyon. Kung ganoon ay natigil siya sa pag-iisip ng mapatingala si Oscar at mukhang nagulat. Oh damn! Naibulalas niya nang mapatingin na rin sa hagdan. Namilog ang mga mata ni Juliet nang makitang asawa kasamang pinsan at mga magulang. Ang lakas ng tambol ng dibdib niya. Sobrang saya niya at hindi na inisip kung paano siya nahanap ng asawa. Halos patakbo siyang bumaba ng hagdan at masaya dahil sinusundo na siya ng asawa. Sabay na nagkatingin ng sina Ken at Samuel. Mukhang pareho ng iniisip na iba ang nasa isip ni Juliet kaya naroon si Oscar. Hindi alam ni Oscar kung ano ang dapat gawin o maramdaman pagkakita sa asawa.
Ang daming katanungan sa isipan niya at parang natuod sa kinatatayuan. Nagulat si Almira sa nakikitang pagmamadali ng anak na makababa. Anak, dahan-dahan at baka mamali ka ng hakbang at mahulog ka sa hagdan. Sakalang parang natauhan si Oscar nang marinig ang tawag ng ginang sa asawa niya. Hindi pa siya nakahuma sa natuklasan ay nakayakap na sa kanya si Juliet. Parang biglang nalunok ni Almira ang sariling dila nang makitang ginawa ng anak. Nagtatanong ang tingin niya kay Ken, ngunit nagkibit balikat lang ito. Napalunok na sariling laway si Oscar at nabigla sa mga nangyayari. Ang asawa ay mukhang hindi nakikita kung sinong nasa paligid nila. Ang higpit ng pagkakapulupot ng mga kamay nito sa batok niya at halos magpabuhat na sa kanya. Sweetie, ba't na ba tayo't sinusundo mo na ako? Masayang tanong ni Juliet sa asawa at sinubsubang mukha sa dibdib nito. Sweetie? Sundo? Mukhang nabibinging ulit ni Almira sa sinabi ng anak. Mukhang natauhan ng nag-angat ng tingin si Juliet at napatingin sa ina. Nahihiyang inalis niyang mga kamay mula sa pagkakayakap sa asawa nang maalalang naroon ng mga magulang niya. Mommy, Daddy, siya po si Oscar as magkakilala na kami. Agaw ni Oscar sa iba pang naisabihin ng asawa. Ayaw niya malaman na mga itong tunay na estado ng relasyon nila at kailangan muna nilang magkalinawang dalawa. I know him. Ang hindi ko alam ay kung paano kayo nagkakilala, tinawag mo pa siyang sweetie. Matarin na tanong ni Almira sa anak. Bumuka ang bibig ni Juliet at nagpalipat-lipat ang tingin sa ina at asawa. Parehong hindi may pintang mukha ng dalawa. Pagtingin niya sa amay sa kanya lang napagtanto na mali siya ng inakala. Nandito ka hindi dahil sa akin? Naitanong pa rin niya upang makasiguro. Hindi malaman ni Oscar kung anong isasagot sa asawa. Halatang hindi na natutuwa ang ginang at bigla siyang naalala na baka ayawan na siya. Napatikim si Ken bago humakbang paurong. Aalis na po ako. Dito ka lang. Pigil ni Almira sa pamangkin ng asawa. Habang nanatiling tingin sa anak, ang mabuti pa ay umupo na muna tayo upang makapag-usap ng maayos. Hinapit ni Samuel sa baywang asawa upang akayin ngunit pumiksi ito. Juliet, anong relasyon mo kay Oscar? Nanguusig na tanong ni Almira sa anak. Napakamot sa ulo si Samuel, kahit hindi naman makatiyon. Nang tumingin sa kanyang anak ay pinarating niya dito na walang dapat siyang alam sa relasyon ng mga to. Napalunok na sariling laway si Juliet at dumobleng problemang kinakaharap. Mukhang hindi pa rin okay ang asawa sa natuklasan kagabi at nadagdagan pa ngayon. Ang ina ay mukhang hindi rin natutuwa. Hindi man lang siya nagduda sa una pa lang na maaaring gumawa ng hakbang. Ang ama upang palihim na tulungan si Oscar. Kung paanong nasa bahay nila ngayon ng asawa ay ayaw na niyang pagtuunan ng pansin. Pagtingin niya kay Ken ang nakangisi ito at makahulugan, ang tingin pinukol sa kanya. Mariing naglapat ang mga labi niya at mabilis na kumapit sa braso ng asawa. What are you doing? Pabulong na tanong ni Oscar sa asawa at marahang inalis ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Ngunit parang tuko ito kung makakapit. Alam ko na galit ka pa rin sa akin lalo na ngayon pero hindi mo ko maaaring hiwalayan o iwasan pa dahil kasal na tayo. Napamulagat ng mga mata si Almira kasabay ng paghawak sa dibdib nang marinig ang sinabi ng anak. Nagkahinala na siya kanina na may relasyon ng dalawa. Pero ang pagiging mag-asawa, pakiramdam ni Almira ay bigla siyang nanghinat na buhay sa kinatayuan. Mabuti na lang at nasa likuran niya lang ang asawa. Napamura sa isipan si Oscar nang makitang binuhat ng Ginoong asawa nito. Kahit kailan talaga'y careless ang asawa sa pag-amin sa katotohanan o sa loobin nito. Tita, are you alright? Nag-aalalang tanong ni Ken habang tinutulungan ng tiyuhin na maihiga ito sa mahabang sofa. Tarantan tumakbo si Juliet sa kusina upang kumuha ng tubig. Nakonsensya siya sa nangyayari. Kapag may nangyaring masama sa ina, walang ibang sisisihin ko hindi ang sarili niya. Ma'am, huminga po kayo ng malalim. Kinuha ni Oscar ang diaryong hawak kanina ng ginang at ginawang pamaypay dito. Sobra siyang nag-aalala dito at kasalanan niya ito. Itinaas ni Almira ang isang kamay upang layo na muna siya ng mga naroon habang ilang ulit na bumuga ng hangin sa bibig. Wala naman siyang sakit sa puso pero biglang parang nahirapan siyang huminga. Dala marahil ng pinaghalong damdamin, itinaas ng asawa niyang ulo niya at pinaunan yon sa mga hita nito. Ayaw na muna niyang magsalita at pinayapang sarili. Napabuntong hininga siya nang mapatingin kay Oscar. Mukhang lalo itong nagagalit sa taong dahilan kung bakit ito napadpad sa bahay nila kagabi. Ma'am, okay na po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Juliet sa ina matapos niyang mapainom ito ng tubig. Nanatili nakahawak sa dibdib si Almira habang palipat-lipat ang tingin sa anak at kay Oscar. Ma'am, wala po talaga akong idea na anak ninyo si Juliet. Tulad ng sabi ko sa inyo kagabi ay napatigil sa pagsasalita si Oscar nang sumenyas ang ginang na huwag nang banggitin ang kagabi. Ayaw niyang maalala kung paano ang pagbanta ng nanakit sa damdamin ng anak niya. Biglang nakagat ni Juliet ang ibabang labi at parang paiyak na naman habang nakatingin sa asawa.
Ayaw siya nitong tapunan ng tingin lamang. Tita, may kasalanan din ako dito at hindi ko sinabi sa inyo na nakilala ko ang lalaking kinabaliwan ni Juliet. Pero wala rin po akong alam na nagpakasal na sila. Paliwanag ni Ken, nagtatanong ang tinging ipinukol ni Almira sa anak na mukhang paiyak na. Ipapakilala ko naman po siya sa inyo pero pinangunahan po ako ng takot na baka iwasan niyang muli kapag nalamang anak ako ng isang mayamang pamilya. Kaya naisip ko po na magpakasal na kami sa huwes upang hindi na siya makawala pa sa akin kahit na magalit pa siya. Nahihiyang pag-amin ni Juliet at napayuko ng ulo. Napaubo si Samuel at pinigilan sarili na matawa. Nang masalubong ang galit na tingin ng asawa ay mabilis siyang tumingin sa paligid na parang walang alam. Inirapan ni Almira ang asawa. Alam niya natatawa ito at naisip na nagmana sa kanyang anak. Well, hindi naman niya ikinakahiya na siyang mabilis sa kanila ng asawa at halos pinikot ito noon. Nagpaligaw pa ako sa iyo noon bago nagpakasal. Hindi niya napigilan sa tinigang laman ng isipan habang masama ang tingin sa asawa. Nagulat si Oscar sa biglang taas ng boses ng ginang. Mukhang ang mag-asawa pang mag-aaway dahil sa kanila ni Juliet. Mabilis nang iyakap ni Samuel ang asawa at nag-sorry. Huwag ka nang magtampo, hindi na sa'yo nagmana ang anak mo kung hindi sa akin. Pangaalo niya rito. Yumakap na rin si Juliet sa ina't nag-sorry. Ano ang estado ng relasyon ninyo? Pabulong na tanong ni Almira sa anak at gumanti ng yakap dito. Nakagat ni Juliet ang labi ng maramdamang hindi na galit ang ina. Ma'am, galit pa rin po siya sa akin. Pabulong niya rin sagot sa ina. Tinapik-tapik na Almira ang likod ng anak. Ramdam niya takot itong naiwan ni Oscar. Hindi niya masisisi ang anak kung bakit naging sigurista. Ganon din naman kasi siya noon at nagmamahal lang naman sila. Sa maiksing panahon ay nakilala nang niya ang ugali ni Oscar. Ayaw nitong kinakaawaan o tinutulungan dahil sa personal na dahilan. Siguradong may alam ang asawa niya noon pa man sa tunay na pagkatao ni Oscar. Ngunit hindi lang nagsasalita. Once na malaman ni Oscar ang tungkol sa hinala niya, maaaring masira lalong pagsasama nito at ng anak niya. Mom, help me. Ayaw ko po siyang mawala. Ilang taon ko siyang hinintay at 2 araw pa lang kami mag-asawa para lang mauwi sa walang lahat. Halos sarili niya lang ang makarinig sa bulong niya sa ina sa takot na marinig ni Oscar. Pinisil na Almira ang balikat ng anak bago patulak itong inilayo sa sarili. Bakit ka umiiyak? Sandaling napipilan si Juliet dahil sa ginawa ng ina. Hindi naman kasi siya umiiyak pero nang pandilatan siya ng mga mata ng ina ay agad din siyang umiyak. Kasi po ayaw kong paghiwalayin mo kami ni Oscar. Pumalatak sa isipan si Samuel at hinayang magdrama ang mag-ina niya. Bumuntong hininga siya at malungkot na tumingin kay Oscar. Nablangko pa rin ang expression sa muka. Kahit man lang yun ang ambag niya sa dalawa. Wala ka bang gagawin? Nakita mo na't nag-aaway na silang mag-ina tapos umiyak pa dahil sa'yo. Sita ni Ken kay Oscar ngunit sinamaan lang siya ng tingin. Lalong lumakas ang iyak ni Juliet. Nang pagtingin sa asawa ay galit pa rin ito.